sa amin is we want to have a proper and peaceful election by 2028. Yun po ang sentiment ng mga karamihan sa amin. Kasi yung sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo. Nasubukan na namin ang gulo. So, kailangan na ano bang positive action depende doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource person na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, to the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom at sa Tricom na almost maabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. Yun lang ang initial positive action that we can take. Okay. Dagdag ko lang muna sir, no? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin ano. Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng main uniform personnel, kasama siyempre pag tinaming main uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniform, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Ano, sir? Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Sige ba, sure lang, no? Kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung sumututan from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya, hindi na siya nakupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 elections. Okay. Showbiz. Malapit. No, actually, seriously, that is a very serious allegation. Okay. So, I'll just ask a question now before we call the others. May possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least within the next 2 years, may makakaupo pa rin? Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso? Yung Congress, the 20th Congress, with regards to this? Yun po. Please. Yung first question nyo ay, ano? Yes. Sinabi, 3 days ago sinabi ni Commissioner Ray Bulang, dinilit na daw yung files. Pati i-delete na lang, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat dinidelete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro remember dito ng KPP. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi may yung watchdogs like PPCRB na nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRB na hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas ng Republic Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP belongs to KBP. That's by law. Nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Karapatan ninyo yun. Karapagin nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Nasend na yun. So early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually, 5 times na-alter yung transmissions from 7 of May 12
until nung dinunkan nila yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko tayo, alam mo. May ano, 1 minute extension lang to your question. Yung sinasabing tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun, kahit noong 2013 elections, wherein senatorial candidate ito si Creto, one of the victims. 2013 pa na, bibiktima ito eh. So that answers the question. Pwede yung data na yun still very much alive and we can still pursue that data. The second question is, ano magagawa ng Congress? Unang-una, sa topic na ngayon, election na revolution, magkakaroon ng election doon eh. Habang nagre-revolution tayo, magkakaroon sila ng election doon for the speaker. Right now, just yesterday, nagkakagulo na ito. Sino ka na? Sa magpili ng speaker, crucial yun ha. Tapos, yung electoral committee, meron sa kongreso na tinatawag na Committee on Suffrage. Sana yung mapunta doon sa Committee on Suffrage ay isang malinis na congressional representative. At doon tayo magpa-file ng ating mga follow-ups para i-pursue itong yung katanungan ni Sir Rod. Okay, can we hear from the others, please? Gentlemen, please. Can we hear? Wala na ako sa ganitong forum. Although, hindi, sabi nila, magkakaroon ka ng bias dyan pag sumama ka dyan. Pero ang forum na ito ay neutral. Wala tayong pinagdalaman dito. Ang problema lang, sa panahon ngayon, pag sumali, ang mga retired, kung may active man, sumali man lang sa forum, ang feedback agad ay inciting to rebellion. We are here, I am retired already in 2011. We are here to see to it that the truth is being fought for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. So, paano natin malalaman kung ano yung mga katotohanan? Pinag-aaralan natin yan, elementary pa lang. Elementary pa lang tayo, tinuturoan na tayo na pag nagsinungaling ka, either you are suspended or dismissed from school. Ibig sabihin, masama yung nagsisinungaling. Ngayon, sa panahon ngayon, may marami na tayong nakikita, matalino man o hindi. Alam natin kung sino yung nagsisinungaling. Nakikita natin sa panahon, nakikita natin sa mga sinasabi nila na nagsisinungaling sila. So, we go to the election period. Sabi ni Chairman, tungkol sa election, nakikita ko yung team ng forum, election o revolution, at masama na naman ang iisipin ng mga polis dito. Nakarinig lang ng revolution, tagir-gir na agad. Kung hindi ko alam kung ibig sabihin ng tagir-gir sa military, sa bakbakan, nagtatago lang, tagir-gir na agad, o kaya nagiging excited. Gano'n ang term sa tagir-gir sa banan. Nakabasa lang ng revolusyon, tapos may military pa na involved sa forum. Sabihin na naman nila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano kayo? Matalino. So hindi, ang ibig sabihin ng tema natin is dapat may paglaban natin ang tunay na demokrasya through the election. Kasi ang karamihan sa mga tao nakikinig at nakikita sa panahon ngayon ay marami naman eh. Naririnig natin sa kanto, sa mga kalye. Ang gusto nila, revolusyon na agad. Ano kayo? Sinaswerte? Hindi nga kayo nakapigim ng bakbakan na tunay. Masasabi kong bakbakan na tunay is may experience 128 encounters. So, hindi po solusyon ang revolusyon.
ang hinahanap natin na solusyon ng bayan ay tunay na eleksyon. Nakita naman natin na nakaraang eleksyon ay maraming mali na napupuna ng mga tao. Ang problema lang, ito naman ang mga nasa gobyerno, ang sasabihin lang nila, ayaw mo sila mag-file ng case. Buti naman ng 3 taon yan eh. So tapos na yung term natin eh, wala na, kahit na magka-kaso pa tayo eh, nagawa na natin yung dapat natin gawin. Malakas ng loob, di ba? Pero mag-file kayo ng case, eh, even ordinary cases, tumatagal na ng 1 to 2 years. Even sa Supreme Court, pero our experience, tumatagal ng more than 1 year. Mag-iisip ka lang ng importanteng pag-iisipan sa kaso, aabutin kayo ng matagal. Ano kayo? Di ba nag-aaral kayo na magiging matalino? So, titignan natin. Sa panahon ngayon, because I was invited to make an analysis of the situation sa intelligence kasi. May tinatawag kami na analysis of the national security situation. So, ibig sabihin, anong nangyayari sa bayan natin? Ayun ang trabaho ng intelligence. By the way, 23 years din ako sa intelligence service. So, wala naman siguro makapag-vote pa sa sasabihin ko. So, yung analysis natin sa mga nangyayari ngayon, kung titingnan natin yung current, ang sinasabi ko, huwag na natin dahil yung nakaraan kasi marami naman talaga nangyayari yung nakaraan. Ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, saka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi ng 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Sino makapag-deny yan? So paano ihahanda? Actually, when we do elections, national elections, ang preparation for presidential election is not less than 2 years. 2025 na tayo ngayon. Kailangan by 2026, tama na ang paghahanda o 2028. Di ba ganun ang dapat? Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Kung midterm election o local election, maybe less than 2 years. Pero iba kasi 2025 pa lang eh, parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. So, bibingin na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? 2022. That is preparation. Kasi, yung gusto nyo na ng tamang pamamaraan, kakasuhan ninyo yung tao, kasuhan nyo sa korte. Hindi nyo kasuhan sa public opinion. So, yun ang masasabi ko ngayon. The other is, yung sa automated election, kasi may experience din ako when I was in Malaysia. We were observers do sa election ng Australia. Sa Malaysia kami, pero yung election sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia. So lahat ng bumoboto sa Malaysia, sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia, yung counting, every time you vote through the ATM, ang voting sa Australia is through the ATM. Pag nabumoto ka sa kandidato mo, automatic makikita mo na +1, +1, +1, +1. So makikita mo sa screen ang bilang ng mga bumoboto. So sana
magagawa natin yung gano'n, mas maganda. So, yun lang ang inisip yung masasabi ko sa ngayon siguro. Yun lang, inaano ko yung mga pulis kasi, parang ano natin. Huwag nyo naman i-impeachment masyado yung mga tao na nagsasalita ng katotohanan. Kasi darating ang panahon na ang tao naman ay mapupuno na rin eh. Pag napuno na ang mga tao, remember na mas marami ang may armas kaysa police at military. Remember that. Yan ang tandaan niyo. Thank you po. Thank you. Okay, thank you very much. Any hear from you, sir?